Jed, totoo ba ang umuugong na usapin hinggil dyan sa pagpapalit ng House leadership? June, walang kumpirmasyon sa mga kongresista o kaya naman dito sa mismong House of Representatives kaugnay nitong usap-usapan sa pagpapalit ng liderato ng Kamara. Ngunit nabanggit kanina ni Navotas City Representative Toby Tiangco na naniniwala siya na bilang paggalang kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. o sa desisyon ng Malacanang ay walang magiging paggalaw dito sa leadership ng House of Representatives. Sa pananaw ni Representative Tiangco, ang ugong-ugong tungkol sa pagpapalit umano ng leadership sa Kamara ay may kaugnayan sa issue ng 2025 national budget. Ang naturang issue ay matagal na umanong iniiwasang harapin o mapag-usapan. Baka naman yung iba na-realize na nila talagang dapat nang harapin yung issue na yun, di ba? Kasi for so long, sinusubukan naman talaga na wag harapin. Siguro ngayon, if ever magkakaroon ng change bukas, siguro na-realize na rin ng karamihan na kailangan na harapin tong issue na to. At hindi na pwede. I mean, kung sakali. Hindi kasi walang sesyon ng Huwebes, di ba? So if ever magkakaroon ng change, sabi ko, baka bukas yun. Samantala, itinanggi naman ng kongresista na personal niyang nakakausap si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa mga issue ng House of Representatives. I have never texted him about the affairs of the House. Dahil nung 19th Congress, out of respect to Speaker Martin, nung okay pa kami, siyempre ayoko naman mag-text dahil may boss dito. And ngayon, siyempre, out of respect kay Madjo Sandro Marcos, hindi ako nagte-text ng kahit anong bagay tungkol sa House kay Presidente. Bukod dito, nabanggit din ng mambabatas na may mga nakakausap siyang mga kasamahan sa Kongreso na humihikayat sa kanya na maging House Speaker. Ngunit hiniling niya sa mga ito na huwag na siyang isama sa listahan ng nais nilang pumalit sa liderato. Ako basta sinabi ko na sa lahat ng kumakausap sa akin, huwag na ako isama doon sa listahan. Nag-decline na ako the previous Saturday pa lang, nung tinawagan ako ni Albi, sabi ko, wag na, siya na. Wednesday, Thursday last week, may mga nagtatanong sa akin if I would reconsider. I've already said na wala na, wag na nila ako isama doon. Paliwanag ni Representative Tiangco, ayaw niyang isipin ng publiko na ginamit niya lang ang kasalukuyang issue para makuha ang nasabing posisyon. Kasi pangit di ba? Baka I was the most vocal about this issue. Baka naman sabihin na ginamit ko lang yung issue para maging speaker ako, di ba? Papatunayan na it's not about the speakership, but it's about the real issue na kinagagalit ng tao, yung corruption. Hindi ko tatanggapin yun. June, bukod kay Congressman Tiangco, ayon pa sa source ng UNTV na nagpunta umano si House Speaker Martin Romualdez sa Malacanang ngayong araw, September 16, para makipag-usap umano kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ngunit walang detalye o hindi malinaw kung ano yung pakay ni Speaker doon sa pagpunta niya o kung ano yung mapag-uusapan nila ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Usap-usapan din na pinag-iisipan umano ni Speaker Romualdez kung siya ay magfa-file ng leave of absence o kaya naman ay mananatili siya bilang House Speaker o kaya naman ay tuluyan na siyang magre-resign bilang Speaker ng House of Representatives. At ayan yung mga antabayanan natin dito sa House of Representatives. Ayan muna update, balik sa iyo, June. Jed, ibig bang sabihin niya kung ngayong araw ay walang paggalaw, bukas pwede. Ganun ba yun, Jed?
June, walang binanggit o walang ang kumpirmasyon mula sa mga kongresista o kaya mismo dito sa House of Representatives na magkakaroon ng pagpapalit doon sa liderato o kaya paggalaw naman dito sa House leadership nga. Ngunit binanggit ni Congressman Chanco kanina na posible nga or may posibilidad na mabanggit itong pagpapalit ng leadership dahil nga may session bukas at sinabi niya rin na wala namang session pagdating ng Thursday o kaya Friday, June. Sinabi niya ba kung meron na silang numbers? June, binigyang diin kanina ni Congressman Chanco sa interview na hindi importante yung numero dahil ang pinaka-importanteng vote aniya ay yung desisyon ng Malacanang o kaya naman desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at binanggit niya na ang mga kongresista ay nirerespeto itong desisyon ng Pangulo kaya binanggit niya rin na naniniwala siya na walang magiging paggalaw dito sa House leaderships hanggat walang binibigay na go signal o kaya pahayag ang Malacanang kaugnay rito, June. Maraming salamat, Jed Neresina.